Gagawin tayo. Ito, Tecpo. 32 inches. Ang problema niyan ay ganito yung kulay ng display niya. So makikita nyo dyan. May nakasulat dito, light color ano. So ito lang ang good sa kanya, yung sa pinakataas. Pero yung mula dito pababa, ganyan na yung kulay niya. Nagbabayulit na siya. At parang nagdodoble pa siya no. Nagdodoble. Okay, so yung picture niyan ay parang ano na rin siya, nagbabayulit. Tingnan mo ito, yung SPG nito. Dapat ay pulang-pula yan, ano? Yan, dapat pula yung SPG na yan. Pero pagdating dito, light na siya. Hindi na siya matingkad na pula. Okay, buksan natin. Okay, so ito model, Tecpo, 32 inches. Ito naman yung kanyang mainboard. Tapos, ito naman yung kanyang topboard. Single source scope. Tapos, ganito yung topboard niya. Kunin natin yung number. Okay, so, ganito yung topboard niya. So, yung ating clock signal ay may nakasulat naman dito. Tapos yung LC1, LC2 natin may nakasulat din. Dito sa kabila walang nakasulat. So nanggagaling yan dito sa IC na ito. Meron pa isa dito. Okay. So gagawin natin dito, magkakat tayo. Pag mga ganong problema, cutting method, try natin. So makikita natin dito LC1, LC2. So itong dalawang test point na yan. Yan yung ating LC1, LC2. So, LC1 natin, ito yung LC2 natin. Tapos, ito naman yung HC1. Ito naman yung HC2. Magkatabi lang. So, itong dalawa, walang nakalagay na sulat. Wala ding test point. Okay. So, pagdating dito sa kabila niyan, ganun din yun. Ito din yung ating LC1, LC2, tapos ito naman yung ating clock signal, yung apat dito. Yan. So pag kinat mo yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bali 6. Tapos dito ganun din, bali 6 din pag kinat mo rito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bali 6 din yan. So try natin i-cut yung side dito, titingnan natin kung mapapatino natin yung screen, kung mawala yung pangit na kulay na yan. Okay. So linisin muna natin ito. Tanggalan muna natin ito ng insulator. Lahat na yan, bali 6 yan. Okay, so bali yan na yung 6, ano? So 6 na circuit, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so kakat natin to. So yung cutting yan, dito tayo sa baba mag-cut. Wag tayo dito sa taas mag-cut. Kasi pag dito yan, hindi natin makat lahat ng kailangan natin putulin. So dito tayo sa baba mag-cutting. Okay, so cut lang natin to. Dapat isang hiwa lang ito para hindi mahirap ibalik. Yan, isang hiwa lang yan. Para pag ibalik natin mamaya, madali lang siya ibalik. Okay, so try natin. Titingnan natin kung may pagbabago ito. Kung magno-normal yung display nito. Pag hindi, babalik natin yan. Ganun talaga ang gagawin natin pag cutting method. Power on na natin. Okay, nag-on na siya. Yep, ganun pa rin ano. So makikita nyo, ganun pa rin yung display niya. Yan, pangit pa rin ang display niya. Tapos nagkaroon pa siya ng buwit dun. No? Okay, so gagawin natin yan. Ibabalik natin to. Tapos lilipat tayo sa kabila. Okay.
Okay, so ibabalik natin yan. So pagbalik niya para hindi tayo mahirapan. Kasi isang guhit lang yung ginawa natin, di ba? Isang hiwa lang. Ibabalik lang natin yan pag ganito. Yan, para lumapat ulit yung circuit niya, yung pinakatanso niya diyan sa taas para umantay ulit sa kabila. Tapos, pag pinadaanan natin yan ng soldering lead, kusa na siyang magdudugtong. Hindi na natin kailangan pa mag-jumper pa ng wire. Kasi ito ay kusang magdudugtong pag nilagyan natin ng lead. So, sa ganitong paraan, mas madali siya idugtong. Yan. Dapat isang hiwa lang ang gagawin nyo. Para hindi mahirap magbalik. Yan. Di ba? Pantay na silang lahat. Okay. Padaanan na lang natin ng lead yan. Okay. So, yan na. Nabalik na natin yung 6 dyan. 2, 4, 6. Tapos, lilipat tayo dito sa kabila. Okay. So, try natin dito. Baka dito ang pinaka problema niya. Okay. Ito din yung 6 na ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. Tatanggalin din natin yan or ikakat din natin. Okay. So, bali yan yung 6 na yan. So, ang cutting din natin yan dito din sa baba. Ano? Yan, para makat natin lahat yan yung 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, dito tayo magkakat. One line lang para madali lang siya ibalik. Okay. Yun lang, nabali yung blade natin. Okay, ulit nabali yung blade natin. Okay. So yan, nakat na natin yung 6 dyan. Try ngayon natin kung may pagbabago ito. Sana gumana ito. Pag same pa rin ang problema, parang negative na sa repair, ano? Kasi magkabilaan na yung kinat natin tapos ganun pa rin yung problema niya. So medyo malabo na yung nagagawa. Okay. Yan yung dinugtong natin kanina. Okay naman, di naman nag-short. Okay, so testing natin. Nag-response na siya. Okay. Ayun. Nakita nyo ba? Nagkaroon siya ng picture pero nag-blow nga siya pero may hati siya doon sa baba. Oh. Hindi rin nag-full. Hindi nag-normal lahat ng screen. Oh. May naiwan siyang display sa baba na parang magwa-wide screen, you know, para siyang magwa-wide screen. Pero ito sa taas natin ay nag-okay na sana, no? So hindi talaga siya na perfect. Hindi siya na perfect. Okay, pero nag-blue screen na sana siya, hindi na colored. Okay, so ginawa na natin ang lahat-lahat, ano? So ito binalik natin kasi wala naman dito yung problema. So dito ginawa natin ay kinat na natin lahat dito sa side na ito. Makikita nyo yung circuit na yan. So yung circuit na yan yung palabas. Lahat ng palabas na circuit yung papunta rito. Yan, mula doon yan. So lahat yan kinat na natin lahat yan. So negative, walang nangyari, ano? Walang effect. Ganon pa rin siya. Yung picture pa rin niya ay may normal sa taas, sa baba hindi normal. So ginawa natin ay binalik ulit natin lahat. Dito lahat ng clock signal binalik natin yung 4, pati yung LC1, LC2 natin dito binalik ulit natin. So yung iba dito hindi pa natin naibalik, pati yung dito sa dulo hindi rin natin naibalik. Bali 6 lang yung binalik natin sa side na ito. Tapos tingnan nyo yung screen nya. Yan, no? No? Pantay na ba siya? No? Pantay na, no? May kulay na siya. Pantay na yung display hanggang dulo. Kaya lang mayroon siyang naiwan na itim na 1 line at 2 lines bumakat. Yan. Tapos, ang ginawa natin dyan ay ganito.
tinrace natin yung LC1, LC2 natin. So pumasok dito yung LC1, LC2 natin. Yan, nanggagaling sa IC ito yung swapping voltage na yan. Ito yon. Sukatin natin para sure tayo na nasa yan yung swapping voltage natin, ano. Ito. Sana. Yan, ito yung swapping voltage natin yung sa taas. So sukatin natin lang. Yan. So makikita nyo dyan ay 9 tapos F nawala. Yan, 29, negative 9, 29, negative 9. Okay. So, yan yung isang swapping voltage natin. Tapos, yung isa, ito naman. Yan. So, ganun din ang function yan. 29, 9, negative 9, 29. Okay. So, mapapansin nyo, tinanggal natin yung resistor. Ito yung resistor niyan, yung 0 lang nakalagay sa resistor, no? Tapos, pinagsama natin tong dalawa. So, check natin yung supply nito kung anong supply nito. So, mayroon siyang negative 7 na pumasok, no? Yan, negative 7. At hindi na siya swapping voltage. Fixed na siya sa negative 7. So, yun yung naging solusyon sa problema nito. No? Nag-normal na yung display natin. Yun, kaya lang mayroon siyang lines na naiwan doon sa taas. Pero okay lang siya, no? So, normal na yung picture, normal yung display, at pwede na ito. Okay lang yung lines na yan, wag na natin ipilit yung lines na yan. So, ginawa lang natin dito ay ni-remove lang natin yung LC1, LC2, tapos pinagsama natin yung papasok dito sa ating glass. Yan. Dito, pinagsama na, magkasama na yung LC1, LC2 dito. Tapos pagdating dito sa kabila, ganon din, magkasama na rin yung LC1, LC2 dito. So check na natin dito sa kabila para makita nyo na yung LC1, LC2 natin dyan ay iisa na lang ang supply nya. Negative 7 pero nanggagaling sa ating glass ang negative na yan. Hindi nanggagaling sa operation or bypass natin, wala tayong binypass, no? Yan, ito, LC1 natin. So makikita nyo negative 7 yung LC1 natin. Tapos ito yung LC2 natin. Yeah, negative 7 din. Okay, so yung supply na negative 7 na yan ay nanggagaling sa ating glass, no? Yung galing dito na BGL na pumasok na BGL dito. Mayroon dito circuit yan na BGL lang pumasok. So, malamang try natin ito kung BGL ito. Mahirap lang kasi magsundot. Baka madali pa natin yung ginagawa natin. Minsan kasi sa, yun, lumikit na. Yan, okay pa naman. So minsan kasi yung ganito, yung pagsusundot-sundot, nagkakaroon ng problema. Man error, ano? So yun, may negative 9 tayo na pumasok sa ating glass. So yung ibang sarkito niya nasa loob na ng glass, tapos bumalik sa ating add even signal. Okay. So okay pa rin yung picture niya. Pwede na to, pantay na yung display niya. Okay, sasarado ko lang to tapos magpa-final test tayo. Okay, so binunot ko muna siya. Tapos saksak natin. Tikpo. Saksak natin, antayin natin mag-power on. So meron na siyang standby dito. Power on natin. Yun, nag-response na siya. Okay. Yan. So lumabas si tikpo. Yung may kuwit na talaga doon sa pinakataas, ano. Pero yung picture niya ay normal na, makikita nyo red na yung nakasulat dito. So, normal na yan. Okay, so hanggang dito na lang yung video natin. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe.